Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos makakain, ay muling nagbalik sa kwarto nila si Lino. Pakiramdam niya kasi ay kulang pa rin ang kanyang pahinga. Samantala si Rosalia naman ay inasikaso na lang muna ang paglalaba ng kanilang mga damit. Halos maubos na rin kasi ang dala nilang damit dahil wala namang pagkakataon para maglaba. May washing machine naman ang bahay na iyon, kaya isinabay na rin ni Rosalia ang mga damit nila Tingting at Lolo Ino. Pero kanya-kanya na lang silang pagbabanlaw at pagsasampay. Kinatanghalian, habang nagtatanghalian sila, ay nagsalita si Tingting. "Kuya Lino, hindi ba tayo pwedeng magbakasyon muna? Iyong outing sa isang resort, maligo sa dagat at kumain ng masasarap na pagkain. Isama natin ang buong pamilya mo." Nagsalita naman si Lino. "Ayos lang naman yan. Kaso, paano naman ang pamilya mo sa San Pablo? Eh di hiwalay na outing na lang din ang sa amin kapag nakadalaw tayo roon." Saglit na nag-isip si Lino. "Pero Ting, paano kung iyon ang samantalahin ng mga kalaban natin at doon tayo lusubin? Eh di nahirapan na tayong depensahan ang lahat. Sigurado may matatangay sa pamilya ko noon." "Hindi ko na alam ang sagot dyan, Kuya Lino. Mukhang habang buhay naman talaga na may nakabuntot sa atin ng mga kalaban. Kaya kung hihintayin natin na maubos sila bago tayo mag-outing, eh baka uugod-ugod na tayo noon." Natawa naman si Lino sa sinabi ni Tingting. Kasi tama rin naman ito. "Hayaan mo, Ting. Tapusin lang natin itong mga sinapian ng Borhamin dito sa San Agustin. Tapos saka natin pag-isipan ang tungkol sa outing na yan. Uuwi na rin naman tayo sa amin sa San Narciso." "Okay, ikaw bahala." Kinagabihan, habang nanonood sila ng balita, ay muling nagkaroon ng flash report. May isang malaking sunog sa sentro at mukhang mga zombies ang pasimuno. "Kuya Lino, anong gagawin natin?" "Siguro, Ting, ito na ang pagkakataon natin. Tara, pupunta tayo. Kasama kayo, Lo at Rosalia. Ganun uli ha, sa sasakyan lang kayo. Ikaw, Lo, sa likuran ka palagi nakabantay para hindi kayo masalisihan. Si Rosalia naman ang mag-aabang sa harapan. Kapag may dumaang mga taong sinapian ng mga Borhamin, ay barilin mo agad sa dalawang binti, Rosalia. Hindi man sila mapuruhan, pero babagal naman ang lakad noon dahil iindahin ng katawan ang pinsala." "Okay, sige." Wika pa ni Rosalia at nagmadali na silang lahat na magpunta sa sasakyan. Pagkarating sa sentro ay makikitang nagkukurdo na ang mga pulis para walang makaistorbo sa gagawin ng mga bumbero. Nahihirapan rin kasi ang mga bumbero na makapasok sa harapan dahil malaki ang apoy. "Rosalia, umikot tayo papunta sa may likuran. Doon tayo maghahanap ng madadaanan." Pagkarating sa likuran ay pumatong sina Lino at Tingting sa ibabaw ng sasakyan para mula doon ay makakaakyat sila sa isang mataas na bintana sa likurang bahagi. Sa kabutihang palad ay nakapasok ka sila sa gusaling iyon. Noong makapasok ang dalawa, ay iniatras naman ni Rosalia ang sasakyan. Sa may unahan lang sila para hindi rin madaling mapansin, pero nakahanda ang sniper's gun. Si Lolo Ino naman ay may hawak rin na baril, pero sa likuran nakaabang. Pagkapasok nila Lino sa loob ng gusali, ay nagulat sila dahil iba ang kanilang nadatnan kaysa sa kanilang inaasahan. Ang nagaganap na sunog ay isa lang palang diversion para doon matuon ang atensyon ng lahat.
Hindi sa nagaganap na ritual doon din sa loob. Naabutan nila ang 12 katao, mga nakaroba, nakatayo at nakataas ang mga kamay, habang may mga taong walang malay sa gitna. Iyon ay ang mga empleyado ng gusaling nasusunog. Nagsasagawa pala ng ritual ang 12 burhamin upang magbukas ng portal papuntang Astra. Nang sa gayon ay makaahon dito sa mundong ibabaw ang iba pang mga burhamin at doon sasapi sa mga empleyadong walang malay na nakahandusay sa sahig. Ting, mukhang alam na natin ang nangyayari dito. Marami ka bang dalang asin na may abo dyan? Oo, Kuya Lino. 2 tabo siguro. Narito sa bag ko. Marami rin akong dalang plastik. Sige, Ting. Magsalin ka ng abo at asin sa plastik. Hihingi din ako. Ilalagay ko sa aking bulsa. Ganito ang plano, Ting. Lalapit ako dun sa baba. Kapag bumukas ang portal, ay ihahagis ko ang supot na may asin. Lalagyan ko ng granada ang gitna. Di ba may dala naman tayong granada dyan? Oo, Kuya Lino. Siguradong kapag nakapasok na ang asin sa portal, ay kusa na rin iyong magsasara. At ako na ang magiging puntirya ng mga burhamin. Saka ka naman umatake mula sa likuran. Subuan mo lang ng asin at abo ang bibig. Tapos bigyan mo ng pangmalakasang sapak para matumba. Tapos iba naman ang lagyan mo. Sa dami nilang narito, sigurado akong hindi natin mahuhuli ang lahat dito sa loob. Si Rosalia na muna ang bahala na pumigil sa mga makakalabas. Okay, sige Kuya Lino, ariglado. Sagot naman ni Tingting. Dahan-dahan ang naglakad si Lino paibaba ng hagdan. Hindi naman siya napapansin ng mga burhamin na nagre-ritual dahil nakapikit ang mga iyon at may inuusal na kataga. Noong naroon na si Lino sa malapit ay bigla niyang hinatak ang isa pa paatras, sabay lagay ng asin sa bibig. Nagpupumiglas iyon pero nakipagmatigasan si Lino hanggang sa umepekto ang asin at abo. Nangisay iyon sa sahig. Kumuha uli siya ng isa. Pero noong nasa pangatlong tao na siya, ay biglang napatingin sa kanya ang iba. Itinuloy pa rin ni Lino ang paglalagay ng asin sa bunganga noong ikatlo. Kahit pa medyo nahihirapan na siya, nakita niyang lumabas na sa katawan noong tatlo ang kulay pulang usok. Itinaas lang ni Lino ang kanyang isang kamay. Kahit hindi siya nakatingin sa tatlong iyon at hinigop na ng sinukuan ang pulang usok. Dahil sa pagkahinto ng ritual kaya hindi na rin natuloy ang pagbubukas ng portal. Biglang nagwala sa galit ang lahat ng mga burhamin na naroon dahil sa napigilan ni Lino ang pagbubukas nila ng portal. Sumugod na ang lahat ng mga naroong burhamin kay Lino, kaya wala na siyang choice kundi ang lumaban. Ermitanyo, pahingi ako ng 50% kyanite. Ilagay mo sa magkabilang kamao ko. Okay, Lino. Ariglado. Sagot naman ni Ermitanyo. Nakipagpalitan na ng suntok si Lino sa mga burhamin. Kahit matitibay ang mga iyon, ay nayaya ni Green ang panga kapag tinatamaan ng solidong suntok ni Lino. Walang kaalam-alam ang karamihan na sa likuran nila ay 2 na rin ang nahahablot ni Tingting at napahigop na sa batong meteor ang espiritu ng burhamin. Pagkasalubong ni Lino sa isang burhamin ay malakas niyang sinapak ang mukha at noong gumanti ng suntok ay inilagan niya iyon ng payuko at umikot sa likuran. Sabay subo ng asin sa bunganga at kinakaladkad pa paatras. Maluwag naman kasi ang bulsa ng kanyang pantalon, kaya madali lang siyang makakadukot ng pinaghalong asin at abo roon. Hanggang sa tig-3 burhamin na lang ang natira. 3 ang naroon kay Tingting, 3 naman ang narito kay Lino. Ginamit ni Tingting ang kakayahan ng bilis ng tikbalang para hindi siya maabutan ng mga burhamin. Tapos kung sino iyong nakahiwalay, ay iyon ang susugurin niya mula sa likuran at lalagyan ng asin ang bunganga, saka tatakbo at lilipat na naman sa iba.
Makalipas ang halos kalahating oras ay naubos na nilang mahigop ang 12 mga burhamin. Kaya binuksan nila ang pintuan sa likuran at tinawag ang mga bumbero na nasa may harapan para tulungan silang buhatin lahat ng mga taong nasa loob at mailabas. Kaunti na lang ay masasakop na ng apoy ang buong gusali. Hindi rin kasi nag-focus ang mga bumbero sa likuran dahil noong unang punta nila roon ay wala silang mapasukan. Nakasarado ang emergency exit at mahirap iyong pasukin. Kaya sinikap nilang mapatay ang apoy sa harapan para doon sila makapasok. Pagkarating ng mga bumbero ay nasa labas na ng gusali ang karamihan ng tao sa loob, pati na rin iyong mga sinapian ng burhamin. Tapos umalis na rin agad sina Lino at Tingting para hindi sila maabutan pa ng mga pulis o ng mga reporter. Pagkasakay ng dalawa sa sasakyan ay mabilis nang pinaharurot ni Rosalia ang sasakyan ng walang nakaon na ilaw para hindi sila mapansin. Madilim naman ang kalsada sa may bandang likuran. Hindi muna sila umuwi dahil gusto ni Lino na dumiretso na muna sila sa pagroronda. Binalikan nila ang lugawan. Talagang natupok ang nakatayong bahay roon. Saglit rin silang tumambay sa di kalayuan at nagmasid, pero tahimik lang. Ayon pa kay Rosalia, ay wala rin kakaibang krimen na pinag-uusapan ang mga pulis maliban sa nangyaring sunog. Kaya makalipas ang mahigit 1 oras ng pagbagtas ng main highway, ay nagpasya na si Lino na umuwi na sila ng bahay. Naligo na muna ang dalawa saka sila kumain ng hapunan. Mag-aalas 11 na noon nang pumasok si Lino sa kwarto. Akala niya ay tulog na si Rosalia, pero nakita niyang malapad ang ngiti nito. Sabi niya naman, "Anong iningiti-ngiti mo dyan?" Sabi naman ni Rosalia, "Siyempre alam mo na. Kaya nga hindi pa ako natutulog agad dahil hinihintay kita." Napangiti na lang si Lino at pinagbigyan na ang paglalambing ng kanyang maganda at mistisang asawa. Kinabukasan, ganun lang din uli ang ginawa nila. Nag-abang sa police radio, maghapon, at nagronda sa kinagabihan. Makalipas ang 2 pang araw ay sinabi ni Lino, "Tingting, magligpit na kayo. Bukas ng madaling araw, uuwi na tayo ng San Narciso. Tahimik naman na dito. Kailangan ko nang ihanda kung saan titira sina Mariposa pagbalik nila. Hahanap tayo ng bayan na hindi gaanong talamak ang pag-atake ng mga aswang." "Okay, sige Kuya Lino." Kinabukasan, alas 3:30 pa lang ay gising na sila. Nakapagpahinga na rin naman sila ng ilang araw at hindi na rin nagpupuyat sa gabi. Kaya pwede na silang gumising ng maaga. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw ay nasa sasakyan na sila at binabaybay ang daan papauwi ng San Narciso. Dumaan na rin muna sila ng fast food para makabili ng masarap na kape at pancake na makakain habang bumabiyahe papauwi. Pasado alas 7 ng umaga ay naroon na sila sa San Narciso. Pagkabusina pa lang ni Rosalia sa may gate, ay agad nang nagbukas ng gate sina Mang Roland at Mang Amboy. Pagkababa naman ni Lino ng sasakyan, ay sinalubong siya agad ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Napasabi na lang si Lino ng, "Wow, Nay ha, para akong galing sa abroad ng 2 taon nito Sobra mo ako na-miss." Hindi na sumagot ang kanyang ina at naluluha ito noong kumalas sa kanya ng yakap. Bakit ba kasi ang tagal niyong umuwi? Ni hindi man lang kayo nagpaparamdam." "Mahabang kwento po, Nay Pero huwag kayong mag-alala. Handang magkwento si Tingting ng lahat ng detalye." Sumagot naman si Tingting, "Pakainin niyo muna ako ng maraming kakanin at masarap na pagkain." Sumabat naman si Mang Roland, "Sally, tama na yan. Mamalengke ka muna para naman may masarap tayong pang-ulam." Nagsalita naman si Aling Sally, "Lino anak, ano bang gusto niyong ulam?
Inihaw na bangus po, Nay. Yung malalaki talaga ha, para makapal yung taba sa tiyan. Tapos, pinakbit na may sahog na karne at pritong isda. Hala sige anak, magpahinga na muna kayo at mamamalengke ako. Leandra at Julie, pasuyo nga muna ako mga iha. Ipagtimpla nyo ng juice at igawa ng sandwich, sina Kuya Lino nyo. Yung malaking baso ang paglagyan nyo ha at lagyan nyo ng maraming yelo. Siguradong gusto nila ng malamig. Mukhang init na init sila eh. Opo, Tita Sally. Uwi ka pa ng dalawang dalaga at nagtungo na sa kusina. Kinatanghalian ay masayang salo-salo ang naganap. Medyo maingay din dahil nagsimula nang magkwento si Tingting ng mga aksyon na pinagdaanan nila. Maging ang pamilya ni Lino ay hindi makapaniwala na ganoon kalaking digmaan ang pinangunahan ni Lino. Grabe anak, ibang level ka na talaga. Hindi lang sa pagiging babaylan, kundi sa pagiging totoong leader. Hindi ko nga po alam tay kung paano ko yun nagawa. Basta, ang palagi ko lang iniisip, dapat walang mamamatay sa mga kasama ko. Di bali na kung ako ang masaktan o mamatay, wag lang sila. Kaya iniisip ko talagang maigi ang bawat ginagawa kong desisyon. Tsaka, maliban pa roon, nasa tabi ko naman palagi si Lolo Ino, si Tingting at Rosalia. Sila rin ang sandalan ko kapag pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng pag-asa. Patuloy pa na pagkikwento ni Lino. Matapos ang kainan ay nagsimula na rin silang mag-inuman ng beer para makapag-relax at magtuloy-tuloy pa rin ang masarap na kwentuhan. Kinagabihan, pasado 9:00, ay nasa kwarto na si Lino. Nakahiga na sila ni Rosalia at pareho nang may tama dahil sa nainom na alak. Saglit na nagpaalam si Rosalia na maliligo lang daw muna at hintayin siya ni Lino. Dahil gusto niyang mapagod muna para mas masarap ang tulog. Makalipas ang 15 minuto ng paliligo ay nakabalik na si Rosalia. Pero kahit anong yugyug niya kay Lino ay wala na itong nagiging reaksyon. Mahimbing talaga ang tulog nito. Kaya kahit nayayamot ay wala nang nagawa si Rosalia. Humiga na rin ito sa tabi ni Lino at pinilit na makatulog. Samantala, bago natin ipagpatuloy ang bahagi ni Lino, ay bigyan muna natin ng daan ang mga kasaysayan at mga pangyayari sa kaharian ng Avalon kung saan nagmula si Kitaro na gabay ni Lino. Sa isang yugto ng kasaysayan ng kabilang mundo o ng dimensyon ng mga elemental, matagal silang namuhay ng malaya. Magkakasama sa dimensyon ng mga engkanto ang iba't ibang lahi ng mga elemental, maliban sa tao. Naging lugar na tambayan ng mga anghel at arkanghel ang dimensyon ng mga elemental. Nakabukas lang din ang portal ng Astra patungo sa dimensyon ng mga engkanto. Kaya malayang nakakababa ang kahit anong mga nilalang at maging ang mga Borhamin ay nagagawang magliwaliw sa dimensyon ng mga engkanto hanggang sa sumapit ang panahon ng pagkakagulo. Kahit sa mga elemental ay marami ring pagkakaiba ng ugali at paniniwala. Iyon ang naging simula ng kanilang sigalot. Nagkaroon ng mga paksyon ang bawat lahi at ayaw nilang magkaroon sila ng kaugnayan sa ibang mga nilalang. Kagaya na lang ng mga anghel at arkanghel na nakipagniig sa mga babaeng Borhamin o di kaya sa mga babaeng engkanto at diwata. Ganon din ang mga diwata na nagkaroon ng relasyon sa mga Borhamin. Kung sa tao pa ay naging mixed breed na ang sumunod nilang mga henerasyon na sadyang tinutulan ng mga engkanto. Dahil sa kaguluhan ay pinagbawalan na ang mga anghel at arkanghel na manatili pa o dumalaw sa dimensyon ng mga engkanto. Kahit pa ang iba sa kanila ay nagkaroon na ng pamilya. Kailangan nilang lumisan at manatili kung saan sila nararapat. Ang mga naiwan na lang sa dimensyon ng mga engkanto
ay ang mismong mga engkanto, mga Burhamin at mga Nephalim. Sila itong mga nilalang na ang mga magulang ay engkanto at Burhamin. Siglo o daang taon ang lumipas. Hindi na nakontento ang mga Burhamin sa kasiyahan nila sa mundo ng mga engkanto. Pinagtibay nila ang kanilang kaalaman sa mahika upang makatawid sa dimensyon ng mga tao at nagsimula silang manggulo. Naging katuwaan na nila ang sumapi sa mga tao, paglaruan, pasakitan at paslangin. Marami na rin silang binibihag ng mga tao at ipinapasok sa dimensyon ng mga engkanto. Ang iba naman ay sa astra dinadala upang gawing alipin. Napansin ng mga engkanto ang hindi magandang pinagagawa ng mga Burhamin. Hindi nila iyon ikinatuwa dahil mas lalo pang napapalakas noon ang puwersa ng mga Burhamin dahil marami silang nagiging alipin. Kaya bilang paghahanda sa digmaang maaring maganap sa pagitan ng mga Burhamin at mga engkanto, ay nagsimula na rin ang mga engkanto sa pangunguha ng mga tao upang gawing alipin sa kanilang mundo. Hindi rin nawala ang pang-aabuso, pananakit at pagpatay sa kanilang mga aliping tao kapag panahon ng kanilang pagdiriwang at kasiyahan. Dahil sa pagdami ng namamatay na tao nang wala pa sa tamang oras, ay natawag na noon ang atensyon ni Bathala. Sa sobrang galit nito, ay inatasan niya ang iba't ibang elemento ng kalikasan na linisin ang dimensyon ng mga engkanto at isarado lahat ng lagusan papunta sa mundo ng mga tao para matigil na ang pangunguha nila ng tao, mapaburhamin man o engkanto. Dahil doon ay naganap ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng kabilang mundo, Burhamin laban sa mga engkanto at mga sugo ni Bathala. Kung sa ibang pagkakasabi ay labo-labo ang labanan, walang magkakampi. 3 paksyon ang naglalaban at matira ang matibay. Dahil sa marami na rin ang populasyon ng dimensyon ng mga engkanto, kaya naman matagal ang naging digmaan. Pare-parehong may natatanging kapangyarihan ang bawat paksyon. Hanggang sa may 2 pamilyang engkanto ang nagkasundo. Gagawa sila ng paraan para matapos ang kaguluhan sa kanilang mundo. Nagtungo sila sa isang kuweba at doon nila tinawag ang presensya ni Bathala sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sariling dugo. Unang pamilyang kasama ay ang pamilyang pinagmulan ni Kitaro, ang mag-asawang sina Kena at Rustan, at ang mga anak na sina Agron, Kalahari at Arthur. Si Kalahari ang siyang ina ni Kitaro. Ang ikalawang pamilya naman ay ang mag-asawang sina Tamara at Gobay. At ang mga anak nila ay sina Isabel, Silas at Raizu. Matapos ang isinagawa nilang ritual, ay biglang huminto ang oras sa loob ng kuweba. Tinanong ni Bathala ang kanilang pakay. Sinabi nila na nais nilang matapos na ang digmaan. Iminungkahi nila na ibigay ni Bathala ang basbas sa kanilang 2 pamilya upang pangunahan ang paglilinis sa buong dimensyon ng mga engkanto. Aatasan ang mga sugong elemental na isara ang lagusan na nagdudugtong sa astra at dimensyon ng mga engkanto at lilipulin lahat ng lahing Burhamin at engkanto para manatiling puro ang lahi ng mga engkanto. Sinang-ayunan naman ni Bathala ang kahilingan ng 2 pamilya, pero may idinagdag ito na ipapagawa. Kailangan lipulin ng 2 pamilya ang buong lahi ng mga engkanto, maging ang mga ninuno ng 2 pamilya ay kasama, dahil mahirap na raw baguhin ang kanilang tradisyon at paniniwala. Aatasan na lang ni Bathala na buhayin ang mga diwata at mga engkantong may mabubuting puso. Pero kailangan magawa ng 2 pamilya na lipulin ang lahat. Tutulungan naman sila ng mga sugong elemento ng kalikasan para maisagawa iyon. At kapag natapos na ang digmaan,
ay magtatayo ng isang kaharian na papangalan ng Avalon. At para sa pagkakaisa ng dalawang pamilya, ay kailangan may mag-isang dibdib na mula sa panig ng dalawang pamilya. Saglit na nag-usap ang dalawang pamilya. Walang naging tutol ang dalawang panig at agad nila iyong ipinarating kay Bathala. Matapos noon ay pinaalis na sila at sinabing binabasbasa ni Bathala ang kanilang gagawing pagkilos at sisiguraduhin ang kanilang tagumpay. Muling nagbalik sa digmaan ang dalawang pamilya at sumali sa pagpaplano. Dahil kasama naman sa pinagkakatiwalaang pinuno ng hukbo ng mga engkanto, sina Rustan at Gobay, kaya pinangunahan nila ang pagpaplano at sinabing sa ibaba ng lambak ganapin ang huling bugso ng sagupaan. Para mas makipot at maipit nila ang puwersa ng mga Burhamin na hindi na makalabas pa ng Astra at susubukan nilang tabunan ang portal para walang makalabas mula roon. Sinang-ayunan naman iyon ng matatandang pinuno ng mga engkanto. Kinabukasan, bago pa pumutok ang bukang liwayway, ay naroon na sa magkabilang bahagi ang pangkat ng mga engkanto at mga Burhamin. Nasa harapan ng digmaan sina Rustan at Gobay kasama ang kanilang mga kabiyak, samantalang ang kanilang mga anak ay pinagtago nila sa itaas ng lambak para hindi mapahamak. Nagsimula na ang madugong labanan ng dalawang panig. Makalipas ang 2 oras na labanan, ay nagsimula na rin kumilos ang mga sugong elemento ng kalikasan. Yumanig ang lupa, lumakas ang hangin, natibag ang kabundukan na nakapalibot sa lambak, at dumausdos ang mga naglalakihang bato paibaba na may kasamang buhangin o naglandslide. Dumilim na rin ang kapaligiran dahil sa pagkapal ng ulap. Pumutok ang bulkan malapit sa lambak at mabilis dumaloy ang nagbabagang lava sa mismong daluyan ng lambak. Dahil sa sabay-sabay na pagkilos ng mga elemento ng kalikasan, kaya walang nakakilos para tumakas. Lahat ng naroon sa ibaba ng lambak ay namatay. Kasama ang mag-asawang Kena at Rustan, pati na rin sina Tamara at Gobay. Tanging ang mga anak ng dalawang pamilya na lang ang naiiwang buhay sa panig ng mga engkanto. Sa panig naman ng mga Burhamin ay naubos lahat at nagsara ang portal kaya wala na ring makalabas na nagmumula pa sa Astra. Tanging ang maliit na pangkat ng mga Nephalim na lang ang naiwang buhay na pinamumunuan ng magpipinsang sina Duran, Baod at Yuri. Nagdesisyon si Duran na lisanin nila ang lugar na iyon dahil sa tingin niya, hindi lang puwersa ng mga engkanto ang pumatay sa mga magulang nilang Burhamin, kundi si Bathala na mismo. Dahil hindi ka panipaniwala, ang nangyari na lahat ng kalamidad ay sabay-sabay na magaganap sa loob lang ng halos kalahating araw. Nakinig naman ang pangkat ng mga Nephalim kay Duran at hinirang nila itong pinuno, pero hindi pumayag si Duran. Itinalaga niyang maging pinuno rin ang mga pinsan niya na nagmula sa iba't ibang pamilya para masiguro ang pagkakaisa nilang lahat. Doon na nga nagsimula ang pagtatago nila sa kagubatan ng dimensyong iyon at hindi sila nagpapakita sa ibang mga engkanto. Sa panig naman ng mga engkanto, umasa ang mga anak na kasamang bubuhayin ang kanilang mga magulang na namatay sa ibaba ng lambak. Pero mali sila dahil ang mga batang engkanto at diwata lang ang binuhay ni Inang Kalikasan, alinsunod sa kautusan ni Bathala. Makalipas ang ilang araw ay isinagawa na nila ang pag-iisang dibdib ni na Agron at Isabel. At hanggang sa kasalukuyan ay sina Agron at Isabel ang nagsisilbing hari at reyna ng itinayo nilang kaharian na pinangalanan nilang Avalon. Lingid sa kaalaman ng kapatid na hari na siya ay nagdadalang tao o engkanto mula sa kanyang pag-ibig sa isang anghel at iniluwal niya ang isang batang lalaki
na pinangalanan nilang Kitaro. Nakasulat sa kanilang batas na lahat ng lalaking anak ng mga maharlika ay kailangan dumaan sa pagsubok bago hiranging prinsipe para mapatunayan ang kakayahan nito sa pamumuno dahil lahat sila ay maaaring ipalit sa hari kapag nawala o namatay ito. Kinausap ni Kalahari ang kanyang anak na si Kitaro at sinabing magtungo sa mundo ng mga tao upang maglingkod bilang gabay ng isang babaylan. At kapag naging matagumpay ang babaylan na iyon sa kanyang mga misyon na kasama ang gabay na maharlika, ay saka pa lang siya pwedeng magbalik sa kaharian at hiranging tunay na prinsipe. Hanggang sa sumapit na nga ang panahon ng kasalukuyan. Nagbalik si Kitaro sa palasyo. Agad siyang hinuli ng mga kawal dahil nahatulan na nga siya ng kamatayan mula sa isang lihim na paglilitis. Mabuti na lang at naroon ang kanyang ina sa hardin at nakita ang paghuli sa kanyang nag-iisang anak. Kaya agad siyang pumagitna at sinabing huwag ituloy ang paghuli kay Kitaro dahil kung hindi ay mananagot sila sa hari. Sabi naman ng pinunong kawal na kautusan ng mahal na Reyna Isabel ang pagdakip kay Kitaro. Sumagot naman si Kalahari, "Ako na ang bahala magpaliwanag sa mahal na hari at mahal na Reyna. Padaanin niyo kami dahil pupunta kami sa mahal na hari." Dinisarmahan nila si Kitaro bago pinatuloy sa palasyo. Malayo pa lang ay nakita na sila ng hari, pero mabilis bumaba ng trono ang mahal na Reyna at sinabing, "Anong ginagawa ng traidor na yan rito? Mga kawal, dakpin siya!" Agad namang itinaas ng hari ang kanyang kamay at sininyasan ang mga kawal na wag lumapit. Nagsalita ang mahal na Reyna, "Mahal na hari, ang nilalang na ito ay nahatulan ng kamatayan dahil sa pagtatraidor sa mga kasamahan niyang maharlika at hindi pagsunod sa kautusan ng konseho." Nagsalita naman ang hari, "Mahal na Reyna, nakakalimutan mo ba na ako ang hari at ako ang nagsasabi na kung anuman ang ginawa niyong hatol sa kanya ay ipinapawalang bisa ko simula sa araw na ito. At kung anuman ang kanyang nilabag sa ating batas ay gawan niyo ng ulat at babasahin ko. Ako mismo ang magdidesisyon kung siya ba ay totoong nagkasala." "Pero mahal na hari, hindi magugustuhan ng konseho kung sasalungatin mo ang kanilang hatol." Wika pa ng Reyna. Biglang namula ang mukha ng hari at sinabing, "Mukhang nakakalimutan mo nga mahal na Reyna kung sino ang totoong hari sa kaharian natin. Sige, subukan niyong ipahuli ang aking pamangkin na si Kitaro at hahatulan ko ng kamatayan lahat ng kasabwat at sisimulan ko sa iyo." Galit na turan pa ng hari. Tila nanginig ang Reyna sa narinig at bigla itong napayuko. Iyon lang ang pagkakataon na nakita nilang nagalit ang hari sa mahabang panahon. Agad tumalikod ang mahal na Reyna at umalis. Sumenyas naman ang hari kina Kitaro at Kalahari na sundan siya sa silid nito para walang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Pagkapasok sa silid ay nagsiluhod sina Kitaro at Kalahari sa isang tabi habang hinihintay ang sasabihin ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang kapa at korona bago nagsalita. "Magsitayo nga kayong dalawa. Hindi nyo kailangan umasa lang ganyan kapag tayo-tayo lang. Kumusta ka na, aking pamangkin?" Wika pa ng hari sabay yakap kay Kitaro. "Ayos lang po, tiyo. Akala ko talaga patay ka na, Kitaro. Sinabi sa akin ng iyong ina ang ginawa sa iyo ng mahal na Reyna. Hindi ko mababawi ang desisyon nila kung pinatay ka na talaga. Pero ngayon na buhay ka, ay maipapawalang bisa ko ang hatol sa iyo. Maupo ka dito, anak. Ikwento mo sa akin lahat ng naganap sa misyon mo. Kumusta na nga pala ang babaylan na si Lino? Siya ay yung ginabayan mo, di ba?" "Opo, mahal na hari." Nagsimula na nga si Kitaro na ikwento ang lahat. Makalipas ang buong maghapon ng pag-uusap nila ng hari, ay inutusan nito ang kapatid na si Kalahari na kumuha ng opisyal na papel ng kaharian. Iyon ang ginagamit
kapag may isusulat na batas o isang mabigat na hatol sa miyembro ng konseho o kasapi ng pamilyang Maharlika. Mismong ang hari ang nagsulat roon at itinalaga niya si Kitaro bilang kanyang opisyal na tagapagmana ng trono kung sakaling naisin niya nang bumaba sa pwesto para magpahinga o di kaya kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Nakatingin lang sina Kitaro at Kalahari habang nagsusulat ang hari. Nagsalita naman si Kalahari. "Kuya, hindi ba masyado naman yatang maaga para sa bagay na yan? Masigla ka pa at wala ka rin namang digmaan na kakaharapin. Kaya hindi mo kailangan magsulat ng habilin para sa iyong magiging tagapagmana. Tsaka, baka magkaanak pa kayo ng mahal na reyna. Dapat ang sarili mong dugo at laman ang pumalit sa iyong pwesto." "Hindi, Kalahari. Ito ang tamang panahon para dito. Hindi na ako magkakaroon ng anak dahil wala iyon sa balak ng mahal na reyna. Nararamdaman kong may binabalak silang magkapatid para alisin ako sa pwesto." Sumagot naman si Kitaro. "Pero tiyo, nariyan pa naman si Tiyo Arthur para pumalit sa iyo." "Hindi, Kitaro, makinig ka. Ako ang mas higit na nakakaalam kung sino ang karapat-dapat at hindi iyon ang Tiyo Arthur mo. Nasa labanan ang puso niya. Gusto niya palagi na nasa labas at may kinakalaban. Hindi iyon mabubuhay na nakapirmi lang sa palasyo upang gumawa ng mga batas at maghatol. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam kong balanse ang pananaw mo dahil matagal ka nang nanatili sa mundo ng mga tao. Halika rito, anak. Ibabalik ko lahat ng kapangyarihan na nawala sa iyo. Para kang hindi Maharlika Nasa antas lang ng pangkaraniwang engkanto ang lakas mo ngayon. Ano bang nangyari sa iyo?" "Mahabang kwento po, tiyo." Kinuha ng hari ang kanyang gintong setro o iyong maiksing tungkod ng hari. Binali niya yun sa gitna at may kinuhang maliit na hiya sa loob na kulay puti. "Eto, ibuka mo ang iyong bibig." "Ano yan, tiyo?" "Huwag ka nang maraming tanong. Hindi natin alam kung anong mga maaaring mangyari sa mga susunod na oras o araw." Mabilis namang ibinukas ni Kitaro ang kanyang bibig at isinubo iyon sa kanya ng hari. Tila krema lang iyon na natunaw sa kanyang bibig. Walang lasa at parang tubig lang din. Naramdaman ni Kitaro ang biglaang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. "Kuya, bakit mo iyon binigay kay Kitaro? Kakailanganin mo iyon sa panahon ng digmaan." "Ano po ba yun, ina?" Tanong pa ni Kitaro sa kanyang ina. "Isa iyong mahiwagang hiyas na iniinom ng hari kapag panahon ng digmaan para magkaroon siya ng ibayong lakas upang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Hindi iyon nakukuha sa kung saan-saan. Kusa iyong tutubo sa loob ng setro ng hari. Kapag ikaw ang naging hari, pagkalipas lang ng ilang taon ay magkakaroon uli ng ganyang hiyas ang loob ng setro na maaari mong gamitin." Napatingin naman si Kitaro sa kanyang tiyuhin. "Oo nga, tiyo. Hindi mo dapat iyon ginawa. Mas kakailanganin mo iyon." Tinignan naman siya ng seryoso ng hari, kaya biglang napayuko si Kitaro. Hinawakan siya ng hari sa baba at iniangat ang kanyang mukha. "Makinig ka, Kitaro. Hindi ako naging hari nang walang nalalaman. Alam kong tama lahat ng desisyon at kilos ko. Kasama na roon ang desisyon na ibigay sa iyo ang hiyas at italaga ka bilang maging kapalit ko. Tiyak akong hindi ko na iyon kakailanganin. Kung sakaling mawala ako ng biglaan, na itago na ng iyong ina ang libreta kung saan ko isinulat lahat ng kaalaman na meron ako at napag-aralan ko sa mahabang panahon. Aralin mo iyon kapag hindi ka naabala." "Teka, tiyo, ano po bang nangyayari sa iyo? Kinakabahan ako sa inaasal mo Para kang namamaalam." "Makinig ka, Kitaro. Hindi ako namamaalam. Pinaghahandaan ko lang ang lahat ng maaaring mangyari. Mas gusto kong naihanda na kita sa lahat ng dapat mong malaman para hindi mapariwara ang kaharian ng Avalon." "Oh, sige na. Lisanin niyo na ang kaharian. Kalahari, dalhin mo na si Kitaro sa isang ligtas na lugar. Hindi siya ligtas dito sa palasyo. Marami sa mga kawal ang hawak ng mahal na reyna dahil mga tauhan iyon ng kanyang mga kapatid. Sige na, dito kayo dumaan sa sekretong lagusan
sa likuran ng silid ko. Wika pa ni Haring Agron matapos niyang yakapin si Kalahari at Kitaro na tila ba namamaalam na ito. Agad na ngang umalis ng palasyo sina Kitaro at Kalahari. Kinagabihan, humiga na ang hari sa kanyang silid. Madalas ay hindi niya katabi ang reyna dahil may sarili naman iyong silid tulugan. Nakaidlip na si Haring Agron noong maramdaman niyang may naglalakad sa gilid na kanyang higaan. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mata. Nakita niyang iyon ay si Isabel, ang kanyang asawang reyna. Nakangiti ito ng nakakatakot. Tapos may tinanguan sa kabilang gilid. Napalingon ang hari sa kanyang kanang bahagi. At bigla na lang may tumarak na punyal sa kanyang leeg. Pilit niya pa itong pinipigilan pero malakas iyon. Dahil iyon ay isang malaking tao. Iyon ay si Silas, ang ikalawang kapatid ni Reyna Isabel. Nakangiti rin iyon habang nakahawak pa rin sa punyal na nakadiin sa leeg ng mahal na hari. Hanggang sa unti-unti na iyong bawian ng buhay. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 225. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.